walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, ang tibok ng puso ng tao iba't iba raw ang sigaw. May pusong sumusumpa na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero pati ba sa maling gawa, magkasalo pa? Si Magdobyo na matagal ng bugaw sa Kutita. May mga puso namang tuliro. Sino nga ba ang pipiliin ng pusong nalilito? Ako, asawa ni na-confirm ko na nandito. Baka ikaw demanda ko eh. Trespassing kayo eh. At may pusong walang hangal po hindi pagnanasa. Ano nga bang kapalit ng ilang minuto ng kamunduhang pagpapakasasa? Hindi nila alam kung anong kalaswahan, anong gibikan nangyayari sa 6 na araw na walang samba. Pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni Numan, hindi happy ending ang lahat ng kinahinatnan. Ang iba nauuwi sa kapusukan. May iba namang diretso sa kalokohan. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Buong taka at paghihinakit ng biglang maglaho ang kanyang asawa. Manakay-nakay may nasagap na balita. Meron na raw itong kinakasama at hindi makaalis dahil daw sa banta. Gasgas man daw ang kasabihang ang pag-aasawa hindi tulad na mainit na kanin pwedeng iluwak kapag napaso. Sino ang makapagsasabing hindi na ito uso? Ang may bahay na itatago natin sa pangalang Lina, naniniwala pa rin sa kasabihang ito. Nalunok na raw niya lahat ng pride, ika nga. May taguyod lang ang relasyon sa kabiyak niyang tatawagin nating si Mario. Noong daw larawan na masayang pamilya si Lina, sa halos 30 taon nilang pagsasama ng kanyang asawa, hindi raw sila nagkaroon ng matinding problema. Maayos naman kami talaga, maayos. Nagtutulungan kami. Hindi ko alam talaga, ma'am, nung ito na lang kung kailan tumanda sa kasi nagkaganyan. Pero ang masayang tahanan, hindi nakaiwas sa anay. Dahil si Mister nung nakaraang taon, nag-ibang bahay na raw. So, speak ko naman talaga, uwi siya ng July ng katapusan. Hindi naman umuwi sa amin. Yung pala, may inuwihan pala siya na katulong na pala doon sa tindera. Kung saan sana hinanap ni Aling Lina ang asawang si Mario. Hanggang may nakapagsabi sa kanyang may kinakasama na raw ang asawa sa lalawigan ng Tarlac. Sa mga kamag-anak din nila, nagsabi sa akin, mga kamag-anak din, ay si doon, nakita namin doon. Pero ang mas ipinag-aalala ni Mrs., may banta raw sa buhay ng asawa kaya hindi ito makaalis sa poder ng kinakasama. Saka lagi niyang sinasabi, ma'am, sa mga kapatid niya na huwag kayong pupunta doon sa lugar na yun dahil papatayin nila ako. Ay, yung mga kapatid niya, worry din sa kanya. Lagi niyang sinasabi na papatayin daw siya, papatayin daw siya. Kaya natural, kikilos naman ako. Kaysa naman mamatay siya doon sa lugar na yun, mas mamatay na lang sa poder namin. Dahil sa nakababahalang balita, nagpasya si Aling Lina na sumangguni sa sumbungan ng bayan. Napadpad ang investigador sa Tarlac para hanapin si Mario. Positibo, naidokumento ng aming kamera si Mario at ang itinuturong kinakasama. Nung nakasalubong ko po si tatay, may dalang Coleman, tsaka plastic, tsaka tasa yata yun, pang merienda sa tao doon. Teka, ito nga ba ang may banta? Tila hiyang na si Mario sa lugar ah. Tapos ang ginawa niya, yung isang binatilo tsaka isang bata, yun na lang ang inutusan niya. At nagbigay siya ng 20 pesos para yun na lang ang bumili ng tinapay. Naroon din ang sinasabing kinakasama ni Mario na itatago natin sa pangalang Leti.
Pati ang inaraw ni Letty na tatawagan natin si Edna na hagip din ng aming kamera. Nang makumpirma namin ang lugar kung saan nakatira si Mario at ang babaeng kanyang umanong kinakasama, kagad naming inilapit ang problema sa Women's and Children's Protection Desk o WCPD sa Tarlac Provincial Police Office. Desidido kasi si Lina, gusto niyang bawiin ang kanyang asawa. Dahil na rin sa reklamong may banta raw sa buhay ng asawang si Mario, nagpasya ang mga otoridad na aksyonan ang reklamo. Tinatakot siya na kung aalis siya doon, papatayin siya. So yun ang allegation niya kay ma'am. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-rescue natin siya. Pagdating sa lugar, dinat na namin ang sinasabing ina ni Letty. Todo tanggi si Edna na doon nakatira ang hinahanap naming si Mario. Ako, asawa ni na-confirm ko na nandito. Kahit na po sinong asawa ni wala naman ko kami kilalang tayo. Saan po ito? Kahit ipinakita na namin ang nakunang video sa kusina nila, abay todo tanggi pa rin. Bahay niyo ba ito? Hindi po ba? Ano ba yan? Naku, naloko na. Hindi raw nila kilala. Eh sino naman ang babaeng nasa aming video? Punto? Kilala po nila. Kasi kung hindi nila kilala yun, hindi nila i-entertain ng ganun kung hindi nila kasambahay. Ang itinurong ama naman ng babaeng kinakasama umano ni Mario, naging madamdamin sa pangyayari. Tapos na lang para hindi na po rin sasampang kaso yung anak ninyo. Mag-uusap lang po kami. Paano mo sasampahan? Hahanapin mo sa akin yung anak mo. Sinong anak mo? Baka ikaw demanda ko eh. Trespassing kayo eh. Paninira po rin, iskandalong ginagawa niyo dito eh. Hindi po po. Kung nakakaintindi kayo sa batas, nakakaintindi rin kami. Hindi po kuya. Inahanap lang po namin talaga yung ano. Talilitaw mo sa akin yung wala. Kasi po nandyan po eh. Masyado kong kuhan. At may bigla pang umiksena. Yung asawa ko nandito, kinakasama yung tao rito. Yun nga po yung puninta namin dito, hinahanap po namin siya. Kung may kasukasuhan mo yung asawa mo, huwag kang susugod dito. Kung dapat mong kasuhan mo. Naku sir, kagawad pala kayo ng barangay. Hindi ba dapat makipagtulungan kayo sa pulisya? Mismong punong barangay na ang nagkumpirma. Nakikita raw niya sa lugar ang hinahanap naming si Mario. Naku, anong nangyari? Nakikita ko nga dito yun. Kaya papatunay ngayon kung anong magiging usapan yung asawa niya saka ito mga magulang, kung ito nga yung magulang ng babaeng kinakasama niyan, mag-usap na lang sila ng maayos. Labis ang panghihinayan ni Lina dahil hindi niya nakita ang kanyang asawa. Pero hindi tinantanong ng investigador ang paghahanap kay Mario. Nagtungo kami sa barangay Carbonel sa bayan ng Heron at Tarlac kasama ang ilang tauhan ng pulisya. Dito nakaharap namin si Kagawad, kaanak naman daw ng babaeng kinakasama umano ni Mario. Pero kamag-anak ko. Pamangkin ko ito eh. Bakit po anong problema niya? Ano mas pangalan niya, sir? Ito? Opo. Kinumpirma rin niya ang pangalan ng nanay ni Letty. Kasagutin niyo lang po yung... Eh ayun naman pala. Isa pang gasgas na kasabihan, mahirap daw talagang hanapin ang taong ayaw naman magpakita. Matapos ang aming paghahanap, naging malinaw kay Lina na walang banta sa buhay ng kanyang mister. Paniwala niya, pinagtataguan na lang talaga siya ng asawa. Dahil dito, formal na nagsampa ng reklamong concubinage si Lina laban sa asawang si Mario at sa kinakasamang si Letty. Sasampa po muna natin yun sa concubinage o ang pagsasama ng isang lalaking may asawa at isang babae na hindi niya asawa. Ang kanilang punishment ay prison correctional from 6 months and 1 day to 6 years ang penalty niya. Ang mensahe ni Aling Lina sa mga misis na may tulad niyang problema, huwag matakot ipaglaban ang karapatan nila bilang asawa. Kailangan handa kayong lumaban. Huwag yung pabayaan yung mga asawa yun na gaganyan nilang napabayaan nyo sila, lalo kung masaya kayo mga pamilya.
Pero kaninang umaga, si Mister bumalik sa pamilya. Kaya naman ako bumalik. Siguro, may takot din ako eh. Kaya nagpakita nga ako ngayon dahil para maayos ko naman problema pamilya. Kasi ang sabi mo, tawag mo, bilin mo, papatayin ka nila. Bilang asawa mo, talagang siyempre, nag-alala rin ako sa'yo. Kaya lumapit ako dahil kung ako lang mag-isa doon pupunta doon, kakatayin nila ako doon. Wala akong tawag na ganun. Ang investigador walang balak manghimasok sa pagmamahalan ni Numan. Pero kung may banta sa kaligtasan ng sinuman at ipinarating sa sumbungan ng bayan, maaari naming imbestigahan. Banta sa akin, wala naman talagang nagbabanta sa akin eh. Wala talagang ganun na banta eh. Layunin nitong lumabas ang katotohanan, gaano man ito kasakit para sa isang pusong nagmamahal. Babalik muna ako dahil kasi ayusin ko muna yung kaso. At harapin ko muna yung mga tao na nadamay-damay sa aking pamilya rin. At buong tao sa Tarlac. Kasi hindi ko rin na katangkap na maganda rin naman pinakita nila sa akin. Kaya dun sa investigador, humingi rin ako ng pasensya na nabala kayo. Pasalamat na rin ako sa investigador dahil kahit paano natulungan niyo ako at saka nakita ko rin yung sitwasyon. Susunod, sinihan sa Laguna, bakit nga ba love na love ng ilang parokyano? Sa araw-araw pagpunta doon, nakikita ko lagi sila doon. Inisip ko, ito na kaya yung gimmick na sinasabi ng bonggang-bonggang gimmick.